Ngayon no, mga bossing, pumunta at rumekta na po tayo dito mismo sa impeachment po, mga kababayan. Sino ba uumpisahan natin dito? Umpisahan natin kung bakit absent ang Vice Presidente. At ito po ay mukhang nagpapaliwanag si Attorney Powa. Still have our discussion to the defense team before the trial starts. So let's make this quick. I'll take questions. Sir, darating po ba ang pangalawang pagulo? I think naglabas na po ng statement ang ating Vice Presidente, no, that she has chosen to appear by counsel today in accordance with the impeachment rules. Karapatan naman po niya yun that her appearance be made through counsel. So, sa ngayon po, masabi natin na hindi na siya mag-attend today. She's here through counsel. Attorney, sinasabi ng prosecution team na ang hindi raw pagdalo ni Vice President Papaliwanag yung vampire. Bakit ka? Mukha ba vampira ito si Michael po, ha? Duterte ay parang pag-iwas daw sa kanyang responsibilidad sa bayan. What's your take po? Hindi naman po. Oo naman, di ba? Tsaka ang narinig natin sa Vice Presidente, no? Gusto ko ng bloodbath na impeachment. Kung unang araw pa lang mga kababayan, ganito na, hindi na humaharap, ginoyo kayo mga DDS. No? Nagoyo kayo. Napasakay kayo. Kasi kung totoo, na bloodbath, di ba, ang yayabang nyo pa. Yari kayo kay Vice Presidente. Bloodbath ang gusto doon sa kanyang impeachment. Nasaan na yung nagsasabi ng bloodbath? Di po ba? Bakit wala? Bakit hindi sumipot? Baka ang kinatatakutan talaga ng Vice Presidente at nung kampo niya, at nung kampo niya, pati nung mga lawyer, ilan yung lawyer nila? 16. Na baka matanong si Vice Presidente at yung itatanong sa kanya ay hindi siya handa, mayari pa. Yung kanilang di umano na lang na depensa. Di ba? Sabi ni Rosewin Isidro, galingan mo, kulay karne na ang mukha mo, baka may lumipad na namang laptop sa iya. Unang-una sa lahat, para nung sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niya hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Wala. Ang masasabi ko lang po dito, yung bloodbath mga kababayan, tingin ko ay patungkol kay Roque. Ano? Kasi anong pagkakaintindi mo doon sa bloodbath? Dadanak ang dugo, maliligo ng dugo, at talagang magkakaroon ng matindihan pong debate, diskusyon, etc. Yung talagang magkakainitan. Pero wala naman mga kababayan Ito sabi ni Jasper Jason, daming abogado, dami ang budget. Isa pa din yan, tinatanong ng mga kababayan natin. 88 million daw po ang inilatag na salin ng Vice Presidente. Tanong daw nila, matitindi daw tong mga abogado nila. 16. Kung ito po ay mayroong 3 million, sabihin na natin 3 million, pero mahina ang 3 million dito para sa acceptance fee. Kung 16, ilan yan? 48 million na agad, mga kababayan. Samantalang yung kanyang salin, kanilang salin, 88 million lang. Di ba magtataka ka? Tapos idagdag mo pa yung pasweldo dati kay Koopman. 1.8 billion di umano. Saan nila kinukuha yung pera nila pang-sustain dito sa mga abogado? At pangalawa, actually ang mandato po niya bilang Vice Presidente magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke to her a few minutes. Nagtatago ngayon sila doon sa naratibo na kaya hindi uma-attend ang Vice Presidente doon sa mismong kanyang impeachment ay nagtatrabaho para sa bayan. Sir, baka naman pwede pahagingan nyo kami. Pakiambunan nyo kami ng itsura ng pagtatrabaho ng Vice Presidente para sa bayan. Kasi po, ang huling nakita ko at huling tumatak sa utak ko yung nagtatanim po ang Vice Presidente na trabaho para sa bayan.
Ang mga sumunod na po at iba na mangilan-ngilan na tumatak sa utak ko, yung paglabas-pasok na lang po sa bansa. Yung pagpunta dun sa The Hague. Yung pag-ano dun, pag-stay dun para kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Halos wala naman po kami nakikita. Panay pagbatikos lang po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang Di ba? Baka pwedeng, kaya po wala dito ang Vice Presidente dahil siya ay nagtatrabaho sa bansa at ito po ang kanyang litrato, nandito po siya, at ito po yung mga baka may ganun. O wala. Baka nasa bahay lang. Kinakabahan, no? Sabi ni Ma'am Cristina Catherine Garcia, guilty na agad. ago is actually a planning session, no, with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Babi. So yun ang ginagawa niya sa kanila. Sir, are you confident po na Ano ito? Wala sa inyong wala sa inyong halaga. Nasagutin po yung katanungan ng taong bayan. Nasagutin yung mga confidential funds, yung mga bribery na nangyari daw po di umano sa Department of Education. Nasagutin yung mga sinasabi nila Madriaga na konektado sila doon sa mga malalaking lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Di ba? Hindi ako naniniwala dito, mga bossing. Sa sinasabi ni Michael Powa na nagpe-prepare po sila para po doon sa malalaking mga bagyong parating. Bakit to? Nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, di ba binabagyo, binabaha po yung Davao. Nasaan sila? Si Baste, nakita nga saan? Nung lumindol. Si Baste, nasaan? Sa China, nakita yung litrato di umano ni Baste Duterte. Di ba? Tsaka, maalala nyo po, mga bossing, yung kung di ako nagkakamali, super typhoon. Saan naman po pumunta ang Vice Presidente, nagagalit pa doon sa ibang namamahala sa airport kasi lumabas yung kanyang picture papunta ng Germany. No? Ngayon naman, sasabihin nyo sa mamamayang Pilipino, kaya po hindi uma-attend o hindi naka-attend ang Vice Presidente dito sa impeachment. Nagpo-focus sa mga darating na bagyo. Mga sir, ang dami nyo nawang nilakpasan eh. Tapos eto, biglang merong pagpo-focus. No? Bakit po yung itinanim po ba ng Vice Presidente ay hindi pa tumutubo? Hindi pa tumutubo para pumigil. Sabi ni Commander Churba, Typhoon Pusit, international name, Hurricane Shimenet. Anyway, mga bossing, hanggang ganito na lang po itong mga ito. Tingnan natin kung hanggang saan, hanggang kailan, magtatago ang Vice Presidente sa mga dahilan na kaya po hindi naka-attend kasi po nagtatrabaho para sa bayan, nagre-ready para sa mga typhoon, etc., etc. Sa mga susunod, sabi sa iyo, Michael Powa, ni Consor, siya galang, galingan nyo mga abogado, baka hindi lang daw laptop ang ibato sa inyo, magkaroon na kayo ng bundok sa ulo. Hindi lang bukol, bundok na.